Happy New Year! Quarter 3, Week 4 sa ating family consumer ng EPP4. Welcome to my channel. Mga kagamitan at consumables sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Ano-ano ang mga pagkakapareho ng tradisyonal na pagsasaing ng bigas sa pagsasaing ng gamit ang rice cooker? Ano-ano ang pagkakaiba ng tradisyonal na pagsasaing sa pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker? Bakit mahalagang matutunan ng isang batang katulad mo ang wastong paraan ng pagsasaing gamit ang rice cooker? Suriin ang mga larawan, tukuyin kung ano ang pangalan ng mga sumusunod na kagamitan. Ano bang tawag dito? Ano bang tawag dito? Ano bang tawag dito? Anong tawag dito? Anong tawag dito? Anong tawag dito? At anong tawag dito? Okay. Bali, isusulat nyo dyan yung mga katawagan doon sa bawat larawan. Tanong, ano ang gamit ng mga ito? O sa nagwinagamit yung nabanggit, dapat bang linisin at ingatan ang mga kagamitang ito? Bakit? Paano mo nililinis at iniingatan ang mga gamit na ito sa inyong tahanan? Ano ang consumables? Isang bagay o nabibili na nilalayong magamit at maibilis maubos. Kubyertos, mga kasangkapan tulad ng tinidor, kutsara at kutsilyo na yari sa metal, plastik o kahoy, ginagamit sa paghahanda at pagkonsumo ng pagkain. Abrasive, pangayod at pangkuskus. Consumables sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Dishwashing paste liquid, consumable na ginagamit upang linisin ang mga pinggan, kubyertos at iba pang kagamitan. Karaniwan ito ay may pabango at antibacterial properties. Kitchen degreaser o asidong pantanggal ng mga mamantikang gamit sa kusina. Tunawin ito sa tamang dami ng tubig bago gamitin. Metal polisher, ginagamit upang linisin ang mga metal, kabilang ang tanso o pilak. Ginagamit ito sa mga metal na pinggan, kubyertos at mga kaldero o kaserula. Sponge, gamit para linisin ang mga pinggan, kaserula at iba pang kagamitan. Ang isang bahagi ng sponge ay karaniwang abrasive para sa pag-alis ng matindi o matigas na dumi. Scouring pad, gamit para linisin ang mga lutuan, kawali at iba pang kagamitang kusina na may matitigas na natirang pagkain o labis na langis. Mga kagamitan sa paghuhugas ng pinagkainan at pinaglutuan. Planggana, gamit sa pagbubulto na lalagyan ng mga kasangkapang hugasan. Maaari ring itong gamitin bilang lalagyan ng tubig panghugas. Dish rack or drainer, gamit upang itabi o iayos ang mga pinggan, braso at kubyertos pagkatapos hugasan. Dito unang pinatutuyo o pinatitiktik ang tubig ng mga hinugasan na kagamitan. Pinatutulo o pinatitiktik.
Pangatlo, kitchen towel, gamit para patuyuin ang mga kamay, linisin ang lababo, o punasan ang mga kagamitan. Maaaring itong ay disposable o washable. Apron, gamit upang mapanatili ang kalinisan at proteksyon ng katawan at damit mula sa anumang likido, dumi o mantika habang nagtatrabaho sa kusina. Pagtambalin ng hanay A sa hanay B. Yan. Ito yung gawain na isusulat nyo doon sa inyong mga notebook o doon sa sagutang papel na ipapasa nyo sa mga guro nyo. Okay? Ano-ano ang mga consumables sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan? Ano-ano ang mga kagamitan sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan? Bakit mahalagang alam natin ang mga consumables at kagamitan sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan? Yan, bali, isusulat nyo rin yung mga sagot dyan sa inyong mga notebook. Piliin ang tamang sagot mula sa pagpipilian sa bawat tanong. Aling consumables ang particular na ginagamit para sa paglilinis ng pagmamantika sa mga iba? Yan si bali 1 to 5 to. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Pag-aralan mabuti at isulat ang mga sagot na nakapaloob diyan sa mga tanong. Salamat sa pagkikinig at sana mag-enjoy kayo sa mga gawaing ibibigay sa inyo ng inyong mga guro. Muli, Happy New Year sa inyong lahat.